pinakamalalaking cruise ships sa buong mundo. Mr. D. Number 15, Costa Smeralda ng Costa Cruises. Isa ito sa pinakamalaking barko ng kumpanya at kilala bilang isa sa floating Italian village. May gross tonnage itong humigit kumulang 185,010 GT. May habang 337 meters at kaya magsakay ng around 5,224 passengers sa double occupancy. Kapag puno ang barko, umaabot ito sa humigit kumulang 6,055 passengers kasamang higit kumulang 1,600 crew members. Ang ganda ng Costa Smeralda nasa Italian style experience ito. May mga lugar sa loob na inspired sa sikat na Italian plazas gaya ng Trastevere at Piazza di Spagna, kung saan makikita ang shops, bars, restaurants at entertainment areas. Isa din itong LNG-powered cruise ships ng Costa, kaya mas moderno ang fuel system kumpara sa maraming lumang barko. May theater, water park, spa, casino, shopping area at maraming dining options. Madalas itong bumiyahe sa Mediterranean, lalo na sa Italy, Spain at sa France. Number 14, Arvia ng P&O Cruises. Ito ay isa sa pinakamalaking cruise ships na nagsisilbi sa British cruise market. May gross tonnage itong humigit kumulang 185,581 GT. May habang mahigit 344 meters at kaya magsakay ng nasa 5,200 passengers sa normal capacity. Kapag full capacity, umaabot ito ng halos 6,685 passengers kasama ang humigit kumulang 1,782 crew members. Isa sa pinaka-iconic na part ng Arvia ay ang Sky Dome, isang malaking covered area na may retractable glass roof. Sa araw, pwede itong pool area at relaxation space. Sa gabi, nagiging entertainment venue na may lights, music at performances. May 4 na swimming pools, 2 infinity pools at maraming whirlpools. Meron ding altitude activity zone kung saan matatagpuan ng ropes, courses at adventure mini golf. Sa dining, may mahigit 30 bars and restaurants ang barko. Karaniwan itong bumabiyahe sa Mediterranean din, Canary Islands, Caribbean at iba pang holiday routes. Number 13, Costa Toscana. Isa sa pinakamalaking barko ng Costa Cruises. Kapatid ito ng Costa Smeralda at bahagi ng Excellence Class. May gross tonnage itong humigit kumulang 186,000 GT. May habang 337 meters at kaya magsakay ng mahigit 5,200 passengers sa double capacity. Kapag maximum capacity naman, umaabot ito sa humigit kumulang 6,500 passengers, kasama ang nasa 1,600 plus crew members. Ang Costa Toscana ay ginawa bilang modernong Italian resort sa dagat. May beach club ito na nasa ilalim ng glass roof. May water slides, rock climbing wall, sports area at malaking LED screen. May glass bottom skywalk din na nasa himigit kumulang 45 meters above sea level. Kaya kakaibang experience habang naglalakad. Isa sa interesting fact dito ay ang paggamit ng pepper robots na tumutulong magbigay ng impormasyon tungkol sa restaurants, activities, shopping at shore excursions. Madalas itong maglayag sa Western Mediterranean kabilang ang Italy, Spain, France at Mediterranean Islands. Number 12, Disney Adventure. Ang pinakamalaking cruise ship ng Disney Cruise Line. May gross tonnage itong humigit kumulang 208,108 GT. May habang mahigit 342 meters at kaya magsakay ng nasa 4,222 passengers sa double occupancy. Kapag maximum capacity naman, umaabot ito ng humigit kumulang 6,700 passengers, kasama ang nasa 2,300 crew members. Ang Disney Adventure ay hindi lang cruise ship, para itong theme park sa dagat. May 7 themed areas. Ito ay tulad ng Disney Discovery Reef, Toy Story Place, Marvel Landing, San Francisco Street, Town Square, Wayfinder Bay at Disney Imagination Garden. Isa sa pinaka-exciting dito
ang Iron Cycle Test Run sa Marvel Landing na tinuturing na Disney's first roller coaster at the sea. Meron ding Woody and Jesse's Wild Slide sa Toy Story Place. Sa entertainment naman, may live shows, Disney characters, cinemas at special fireworks at the sea. Ang ruta nito ay nakafocus sa Singapore cruises, kaya napakalaking attraction ito sa Asian market. Number 11, MSC World Europa ng MSC Cruises. Isa ito sa pinaka-futuristic na cruise ships ngayon. May gross tonnage itong humigit kumulang 215,863 GT. May habang 333 meters at kaya magsakay ng nasa 5,240 passengers sa standard capacity. Kapag full capacity naman, umaabot ito sa humigit kumulang 6,700 plus passengers. Kasama ang nasa 2,138 crew members. Ang MSC World Europa ay kilala bilang Y-shaped stern at futuristic na jibo na tumutulong sa efficiency at magandang view ng barko. Isa ito sa pinaka-famous attractions nito, ang World Promenade, isang open-air space sa likod ng barko. Dito rin makikita ang spiral ng isang 11-deck dry slide na bumababa mula Deck 22 hanggang Deck 8. May 7 swimming pools, 13 jacuzzis, aquapark ropes, cruise line, zip line, malaking kids area at MSC Yacht Club. Madalas itong bumiyahe sa Mediterranean, kasama ang Spain pa rin, France, Italy at Malta. Number 10, MSC World America. Kapatid ng MSC World Europa at isa sa pinakamodernong barko ng MSC Cruises. May gross tonnage ito na humigit kumulang 216,638 GT. May habang 333 meters at kayang magsakay ng mahigit 6,700 passengers kapag full capacity. Ang crew nito ay nasa humigit kumulang 2,138, kaya napakalaking operasyon ang kailangan para mapatakbo ito araw-araw. Ginawa ang MSC World America para sa North American market, kaya home port nito ang Miami. Madalas itong maglayag sa Caribbean, Bahamas at MSC Private Island na Ocean Cay. May 7 themed districts ito tulad ng Family Adventura, Aquadeck, Zen Area, Galleria, The Terraces, Promenade at MSC Yacht Club. Isa sa pinakakakaibang attraction nito ang Cliffhanger Swing, isang over-water swing ride na nasa mahigit 50 meters above sea level. May aquapark, pools, jacuzzis, specialty restaurants, comedy clubs, theaters, shops at family spaces. Para itong resort mall at theme park na pinagsama sa dagat. Number 9, Allure of the Seas ng Royal Caribbean International. Isa ito sa legendary Oasis class cruise ships na nagbago sa cruise industry. May gross tonnage ito na humigit kumulang 226,637 GT. May habang halos 360 meters at kayang magsakay ng nasa 5,484 passengers sa double occupancy. Kapag maximum capacity naman, umaabot ito sa humigit kumulang 6,780 passengers, kasama na ang nasa 2,200 crew members. Ang Allure of the Seas ay kilala sa neighborhood concept, kung saan hinati ang barko sa iba't ibang zones. May Central Park, Boardwalk, Royal Promenade, Pool and Sports Zone, Entertainment Place, Vitality Spa at Youth Zone. Pagkatapos ng renovation, nadagdagan ito ng Ultimate Abyss Dry Slide, Perfect Storm Water Slides, redesigned pool deck, Splash Away Bay, laser tag, escape room at bagong dining venues. May ice skating rink din, theaters at marami pang iba. Number 8, Oasis of the Seas. Ang barkong nagsimula ng Oasis Class Revolution ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 226,838 GT. May habang nasa 360 meters at kaya magsakay ng nasa 5,606 passengers sa double occupancy. Kapag maximum capacity, umaabot ito sa halos 6,699 passengers, kasama ang mahigit kumulang 2,000 crew members. Nung inilabas ang Oasis of the Sea, ito ang nagpakita sa mundo na ang cruise ship ay
pwede nang maging tunay na floating city. Ito nagpasikat ng 7 neighborhoods kabilang ang Central Park, Boardwalk, Royal Promenade at iba pa. Ang barkong ito ay madalas bumiyahe sa Caribbean mula Florida at iba pang US ports. Number 7. Harmony of the Seas. Isa pang malaking Oasis-class ship ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 226,963 GT. May habang mahigit 362 meters at kaya magsakay ng nasa 5,479 passengers sa double capacity. Kapag maximum capacity naman ay umaabot ng humigit kumulang 6,780 passengers. Kasama na rin dito ang 2,300 cruise ships members. Ang Harmony of the Seas ay sikat dahil ito ang isa sa mga unang Royal Caribbean ships na nagdala ng Ultimate Abyss, isang malaking dry slide na bumababa mula sa mataas na deck. Meron din itong 2 surf stimulators, 3 water slides, swimming pools, theater, ice skating rink, casino, restaurants at mga family attractions. Marami ding dining venues at madalas itong bumiyahe sa Caribbean at Mediterranean routes, depende sa deployment ng Royal Caribbean. Number 6. Symphony of the Seas. Isa sa pinakasikat na cruise ships ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 228,081 GT. May habang mahigit 361 meters at kaya magsakay ng nasa 5,518 passengers sa double occupancy. Kapag maximum capacity, umaabot ito sa humigit kumulang 6,680 passengers, kasama ang nasa 2,200 crew members. Ang Symphony of the Seas ay parang higanteng entertainment complex sa dagat. May 22 restaurants, 4 na pools, 2,759 cabins, children's water park at basketball court, at marami pang iba katulad ng aqua theater. Isa rin sa pinakamaganda nitong feature ang Central Park na may mahigit na 20,000 tropical plants. Noong nilabas ito, naging pinakamalaking cruise ship sa mundo. Madalas itong maglayag sa Caribbean at dating nagkaroon din ng Mediterranean routes mula Barcelona at Rome. Number 5. Wonder of the Seas. Isa sa pinakamalaking barko ng Oasis class. May gross tonnage itong humigit kumulang 235,600 GT. May habang mahigit 362 meters at kayang magsakay ng nasa 5,734 passengers sa double occupancy. Kapag full capacity, umaabot ito sa halos 6,988 passengers, kasama ang nasa 2,300 plus crew members. Ang Wonder of the Seas ay tinuturing na pinakamalaking cruise ship sa buong mundo bago dumating ang number 1 natin. May 16 guest decks, 20 restaurants, 4 na pools at 2,867 cabins. May children's water park, playground, basketball court, ice skating rink, surf simulator, zipline, aqua theater at maraming iba pa. Meron din itong Central Park na may higit 10,000 plants and flowers. Isa sa pinaka-interesting dito, ang laki ng onboard community. Kapag puno, halos 9,000 tao ang nasa loob kasamang pasahero at crew. Madalas ito maglayag sa Caribbean lalo na sa Florida-based itineraries. Number 4. Utopia of the Seas. Isa sa pinakabagong Oasis-class ships ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 236,473 GT. May habang mahigit 361 meters at kaya magsakay ng nasa 5,668 passengers sa double occupancy. Kapag maximum capacity, umaabot ito sa mahigit 6,000 passengers, kasama ang mahigit kumulang 2,000 crew members. Ang Utopia of the Sea ay ginawa para sa short cruises market, lalo na sa Bahamas getaways. Kaya tinatawag itong barkong to para sa Ultimate Weekend. Homeport nito ang Port Canaveral at madalas itong bumiyahe papuntang Nassau at Perfect Day at Coco Cay, ang private island destination ng Royal Caribbean. Number 3. Legend of the Seas. Ang ikatlong Icon Class cruise ship ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 248,663 GT. May habang halos 365 meters at kaya magsakay
ng nasa 5,610 passengers sa double occupancy. Kapag full capacity, umaabot ito ng humigit kumulang 7,600 passengers, kasama ang nasa 2,350 crew members. Ang Legend of the Seas ay may 20 decks at 8 neighborhoods, kabilang ditong Surfside para sa families, Central Parks na may totoong halaman, Chill Island para sa pools, Thrill Island para sa water slides, Aquadome para sa shows, Hideaways para sa suspended pool, Royal Promenade at marami pang iba. May malaking water parks, maraming restaurants at entertainment venues. Ito ay madalas umikot sa rutang magsisimula sa Western Mediterranean bago lumilipat sa Caribbean mula Florida. Number 2, Star of the Seas. Ang pangalawang Icon class ship ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 248,663 GT. Halos kapareho ng Icon of the Seas. May habang halos 365 meters kaya isa ito sa pinaka mahabang cruise ship sa buong mundo. Kaya nitong magsakay ng nasa 5,610 passengers sa double occupancy at hanggang 7,600 passengers kapag maximum capacity. Kasama ang nasa 2,350 crew members. Ang Stars of the Sea ay may 20 decks, 8 neighborhoods din katulad ng iba at marami itong luxury suites at entertainment venues. Isa sa mga inaabangang feature nito ay ang onboard production ng Back to the Future, the musical. Madalas itong i-market para sa Caribbean adventures kasama ang Perfect Day at Coco Cay. And at number 1, Icon of the Seas. Ang kasalukuyang hari ng cruise ships ng Royal Caribbean. May gross tonnage itong humigit kumulang 248,663 GT. May habang halos 365 meters at kayang magsakay ng nasa 5,610 passengers sa double capacity. Kapag full capacity naman ay umaabot ito ng humigit kumulang 7,600 passengers, kasama ang nasa 2,350 crew members. Kapag pinagsama-sama ang pasahero at crew, halos 10,000 tao. Ganong karami ang nasa loob ng barko. Ang Icon of the Seas ay meron ding 20 decks at maraming pools at Category 6, ang pinakamalaking water park sa dagat na may 6 na water slides. May Aquadome na may indoor waterfall at high diving shows. May The Pearl sa Royal Promenade, may Surfside Family Neighborhood, may Central Park at marami pang entertainment venues. Ito ay naglalayag mula Miami papuntang Caribbean at Perfect Day at Coco Cay. Itong tunay na floating city ng modern cruise industry. At eto na guys! Isa na namang Pinoy ang nagbigay ng karangalan sa bansa sa mundo ng cruise ship. Siya, si Captain Ryan James D. Martinez, na kilala bilang unang Filipino staff captain ng Norwegian Cruise Line. Nagsilbi siya ng Norwegian Gem, isang sikat na cruise ship na bumabiyahe sa iba't ibang destinasyon sa mundo. Bilang staff captain, siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng barko, kasunod ng mismong captain o master. Ibig sabihin, malaking responsibilidad ang hawak niya sa kaligtasan, operasyon at disiplina sa barko. Patunay ito na ang galing ng sipag ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. At yan, D-Fam, ang pinakamalalaking cruise ship sa buong mundo. Tingin nyo guys, anong gusto nyo masakyan? At kung may nasakyan na kayo dito, please comment nyo naman at sabihin nyo naman yung experience nyo para sa amin. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!